Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin ang eksperto sa orthopedic at spine surgery, Dr. Ferdinand Bernal, para pag-usapan pa rin ang back pain. Dr. Ferdy, tuloy po natin ang kwentuhan natin. No? Kanina nabanggit natin yung mga sanhi ng mga back pain na usual ninyong nakikita sa inyong clinic at practice. Ano? Pero Dr. Ferdy, ano po ba yung mga treatment options naman? Meron po bang pwede pang gawin? No? Lalong-lalo na sa mga madalas na nagkakaroon ng back pain. Okay. So ang ating mga option sa paggamot ng sakit sa likod, una, katulad ng nabanggit natin ay ipahinga lang ay kadalasan magiging okay na yan. Pwede kang uminom ng mga painkiller na yung mga common na painkiller na over the counter na mabibili mo. Kadalasan naman meron ka sa bahay niyan pwede yan. Tapos ipahinga mo lang. Ini-expect natin na bumuti po yan or mabawasan ng unti-unti sa loob ng mga 3 araw. Matagal na siguro yung 1 week. Ngayon, kung meron pa ring pananakit o kaya pangangalay at paninigas ang likod, pwede po tayong mag-undergo ng physical therapy. So sa physical therapy, may mga modalities silang gagawin para palambutin ang inyong muscle kasi nag-i-spasm yan So para ma-relieve yung spasm, mas maging flexible siya ulit, ma-improve yung mobility mo. So yun po yung mga gagawin na physical therapy. Aside from that ay papalakasin yung mga tinatawag na core muscles ng ating lower back. So yung mga core muscles, yan po yung mga muscles natin sa abdomen, dun sa may gulugon natin sa lower back. So yung mga muscles po natin sa hip, So lahat po yun i-address ng therapies o ng PT, para mapalakas. Kadalasan po yun lang po ang ginagawa natin, para ma-relieve yung back pain. Kung mayroon pong mga ibang problema katulad ng nasabi natin, yung sa mga red flag na dapat pong bantayan, magde-depend po yan sa magiging findings, Depende po yun sa ang lalabas, doon sa mga laboratorio, doon sa mga imaging na papagawa ng inyong doktor o ng inyong espesyalista. So doon po magbabase ang treatment. Pero in general o kadalasan, yun po yung karaniwang ginagawa lang po namin para ma-relieve ang back pain. So, ngayon, kung hindi po mawawala yan, kailangan po talaga na huwag niyong baliwalain yan. Kailangan po na magpatingin po kayo sa inyong doktor, sa inyong espesyalista para sila po ay makapag-imbestiga kung ano po ang nagiging sanhi at hindi nawawala ang inyong back pain. Katulad po ng sabi ko, dahil doon po magdidepende ang gamutan, Yun po pala yung Doc Ferdy, So, yung mga nabanggit po ninyo talaga na options ay ipahinga, yung analgesics o mga painkillers na meron na po tayo sa bahay, at physical therapy din yung mga options na binibigay sa atin para po sa ating masasakit na likod. Doc Ferdy, alam niyo po, marami na sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, tulad nga nung nabanggit ninyo, ay maaring merong mga painkillers na ginagamit sa pang-araw-araw nila. Pero madalas po, meron din pong mga palagi na ito ay tinitik, long-term use yung kanilang analgesic.
Iwasan niyo po yun. Masama po ang pag-take ng kumbaga yung prolonged use ng mga painkillers na yan. Karaniwan po ang masisira po sa inyo ay kidney, no? Ayan po ay masama sa inyong mga kidney o sa inyong bato, masama sa inyong sikmura, masama po sa inyong liver. Ito pong pag-take ng mga painkiller na ito o itong tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory medication sa maliit na panahon lang, no? Kung hindi ko nawawala ang sakit ay kumonsulta po kayo kaagad sa doktor kasi meron din pong tawag dito side effect, no? Yung pag-take po niya mga painkiller na yan, kaya iniiwasan po natin yun na magbigay ng pangmatagalan po niyan at kumbaga magdudulot po ito ng mas dagdag na problema, no, kaysa masolusyonan, yung unang problema. Kaya iwasan niyo po yan. Dagdag problema mga health checkers kung palagi tayong nagte-take nito, no? So kapag hindi nawawala ang ating back pain, no, na talagang hindi na nakakagalaw, wag po paulit-ulit yung pagte-take ng painkillers, talagang magpakonsulta na sa ating mga specialista. Tama po ba, Dr. Edith? Yes, tama yun, no? Hindi ho yan pwedeng inumin ng pamatagalan dahil mas magkakaroon tayo ng problema, no? Katulad ng sabi ko, masisira po ang inyong kidney, pwede ho kayo magka-ulcer, mabutas ang inyong bituka, sikmura, pati ang liver nyo pwedeng ma-damage din po dyan sa inyong pag-take ng mga pangmatagalan, no? Ng mga painkiller na yan. Ayan po, no? So, sa mga nakikinig at nanonood, narinig po natin si Dr. D, no? So, ingat sa pagte-take, lalong-lalo na kung medyo madalas ang pagte-take nyo ng painkillers, mas maganda talaga na magpakonsulta na sa ating mga specialista. Dr. D, nabanggit nyo din po kanina na may mga imaging na ginagawa ang ating mga doktor, no? Kapag po kami ay nagpakonsulta. Kasama po ba lagi dito ang x-ray? Or ano po ba yung mga i-expect namin ng mga ipapagawa po ng aming mga doktor na mga laboratorio? Okay, so ang pangkaraniwan, no, na nire-request lang namin ay x-ray. Dito sa x-ray, makikita namin yung alignment nung buto sa gulugod. So, magkakaroon tayo ng idea gano'n na ba ka-advance yung degenerative changes, no? So, gusto rin natin makita yung kung meron po bang fracture, ganyan, o kaya pagkasira ng buto. So, makikita po yan doon sa x-ray. Kumbaga yan po ay parang isa lamang sa screening tool. At ang kagandahan po ng x-ray ay halos lahat po ng ospital, malaki man o maliit, karaniwan meron pong x-ray yan. No? So, yun po yung karaniwang nire-request. Ngayon, depende po sa mga makikita ng inyong doktor, no, base sa history, sa physical examination findings nila, sa ibang mga laboratory na naipagawa nila, maaari po silang mag-request ng MRI, no? Sa MRI naman po makikita natin yung mga soft tissue, mas makikita sila ng detalyado. So ano po ba yung mga soft tissue, yung mga muscle, yung mga litid o yung mga ligaments na nandoon sa pagitan ng buto. So, yan po makikita natin sa pamamagitan ng MRI. So, kung mas detalyado naman na gustong makita ng doktor yung buto natin, pwede pong magpagawa siya ng CT scan. So, yun po, yung tatlong yun, yung karaniwan na nire-request ng inyong mga doktor, no? Ito, katulad ng sabi ko, ito ay magiging base pa rin po, no, sa kanyang pagkuha ng inyong history, pag-check ng inyong kumbaga doing a physical examination and neurological examination. So, doon po siya magbabase. So, yun po pala yun, Dr. Dino. So,
tatlong usual na laboratory pero depende pa rin po sa aming history, no? O yung talagang makikita na problema ng aming mga espesyalista. Dr. D, alam niyo po, marami po tayong mga health checkers na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na exposed sa back pain issues tulad po nung nabanggit ninyo ng mga mechanical, no, na nakatayo ng matagal, mga nurses natin, office employees, construction workers, drivers, call center employees, at iba pa, no? Bahagi nga po sa kanila, ano po yung mga pwedeng gawin para iwas back pain po? Okay. So, simulan natin doon sa may mga ginagawang mabibigat, no? Katulad ng mga construction workers, yung mga laborer, manual laborer, na gumagawa ng mga physical na trabaho. So, kailangan po matuto sila ng tamang pamamaraan, no, ng pagbuhat, yan, ganyan, pagbuhat, pagtulak, or anything na mabigat, no. Kasi may pwesto po ang spine natin o yung gulukod na kumbaga nandun siya sa neutral. Okay? So, kung nandun lang po siya sa neutral, wala pong masyadong ini-exert na effort yung mga muscle natin. Hindi rin ho kumbaga banat o tense yung mga muscle, yung mga ligaments. So, ano po ba yung neutral position? Yung po yung upright, no, na pwesto na nakaganyan, hindi ka naka-slouch or nakatungo ng matagal, no? Dapat po ay tuwid ang inyong pag-upo. Ganon din po sa pagbubuhat. Dapat ma-observe na mabuti ano po ba yung tamang paraan ng pagbuhat o pagpwesto. Dapat ganon po, nasa neutral, no? So, kung halimbawa ikaw po ay nagbubuhat at ikaw ay tumungo ng matagal o sobrang tungo, ay nababago na po ang bigat niyan. Kumbaga mas natodoble o natitriple yung bigat na bumabaksak sa inyong likod, no? Base lang ho yan sa pagpwesto nyo. Kaya hangga't maaari, kumbaga yung tamang pwesto ay dapat nasa neutral, kumbaga nasa upright. So, maaaring kumbaga papracticein mo yon sa kumbaga sa gawain mo, kasi kumbaga once na naging habit mo na yan, kumbaga parang second nature, no? Kumbaga subconsciously kahit hindi mo iisipin magiging habit mo na, magiging practice. Pero kasi kung mali yung ginagawa mo at paulit-ulit, so kumbaga kada galaw mo o paggagawa mo ng mabigat mali yung posisyon, mas masisira ng maaga yung likod mo. Okay, so pumunta naman tayo dun sa mga kumbaga nagtatrabaho sa opisina. Ganun din. So, ano ba yung tamang pwesto? Neutral. Ganun din. Kung nakaupo ka, mas maganda kung straight, no? Hindi ka naka-slouch na ganyan. Kung ikaw ay nagko-computer, maganda nasa eye level. Kasi kung masyadong mababa, nakaganon ka po, pwedeng sumakit ang upper back mo. O kaya naman masyadong mataas, nakatingala ka na gano'n, sasakit din ang leeg mo. So, o pwede rin magkaroon ka ng kumbaga maagang degenerative changes sa leeg o sa lower back base sa pagkakapwesto mo. So, maganda rin na from time to time medyo i-relieve mo yung stress o yung kumbaga yung ang tawag dito, i-relieve mo yung tension, no? Tension sa inyong mga muscle, no? Katulad ng sabi ko, yung matagal na pagkakapwe sa isang position, naapektuhan yung mga muscle natin. So, pwede ka lang tumayo, mag-relax, mag-konting stretching, no? Para ma-relieve lang yung tension o yung stress doon sa muscles mo. So, lahat yan makakatulong kahit sabihin mo ng mga maliliit lang yan na gawain. Kung nagagawa mo yan ng regular sa iyong everyday activity, malaking bagay na yan, no? Para ma-prevent natin na maagang masira ang likod mo, no?
So yung mga bagay, yung simpleng bagay na yon malaking maitutulong nun sa health ng ating likod. Okay, yung pangatlo, maganda na meron ka rin mga exercise na gagawin para doon sa mga suporta sa iyong likod, yung mga tinatawag na dynamic stabilizers o yung mga muscles para sa iyong likod. Kung yun ay napapanatili mo na parating malakas, yung po yung nakasupport, malaking bagay yan, no, para maprotektahan ang inyong gulugod o ang inyong likod. Doc Ferdy, nabanggit niyo po yung mga exercises na pwede naming gawin. Ano-ano po ba yung mga activities or exercises na ito para palakasin yung mga dynamic stabilizers na sumusuporta sa aming likod? Okay. Magandang naitanong mo yan, no, Teacher Ellie, no? Ang mga simpleng exercises na po pwede natin gawin ay number 1, yung mga abdominal exercises natin para dito sa muscle sa harap ng ating abdomen. So, yung mga crunches like o kaya sit-ups, po pwede yun, no, na magpalakas ng mga muscles natin dito sa harapang bahagi, no, ng abdomen. Dito naman sa bandang gilid o yung mga oblique muscles ng abdomen. So parang ganun din. Ang pwesto mo lang sa iyong exercise mattress ay medyo naka-oblique ka rin, no, kumbaga nagka-crunches ka, no, ng pa-oblique para naman palakasin yung mga tinatawag nating oblique muscles. Doon naman sa ating lower back, ikaw naman ay pupwesto ng naka-prone, no, nakadapa, no, sa iyong exercise mattress, and i-contract mo rin or kumbaga parang magsusuperman ka, no, na ini-extend mo yung likod mo. So yun naman yung mga exercises, no, para dun sa lower back. So pwede mo siyang kumbaga pinapatigas mo, pinapakontract mo yung muscles, then pipigilan mo ng siguro mga at least mga 5 to 10 seconds. Depende sa iyong capacity. Meron din naman yung parang mga planking exercises, no, para din ito sa mga muscles sa likod na pwede mong gawin. Kumbaga pinapakontract mo rin yung muscles, tapos pinipigilan mo siya, no? Bibilang ka rin ng mga ganun, mga 10 hanggang mga 15 segundo, depende, no, sa capacity mo. So yung mga pamamaraan na yan, pwede mong gawin siguro ng mga 15, no, to 20 minutes every day. Makakatulong yan para mapanatili, no, malakas yung core muscles natin. Nakakatuwa, Doc Ferdy, yung mga na-share ninyo ay napakadaling gawin, no? At nabanggit nga ninyo 15 to 20 minutes para palakasin ang aming likod, no? Talagang worth it, lalong-lalo na sa mga napag-usapan nating maiiwasan ng patuloy na pagsasakit pa ng likod, no? Yes. Dr. Alam niyo po, marami po kaming mga health checkers na senior citizens din na nakikinig at nanonood ngayon. Liban po sa pagpapanatili sa neutral position, pagsistretch ng ating likod at exercises na nabanggit po ninyo, meron po ba kayong additional na tips para po sa ating mga seniors para naman palakasin ang kanilang mga likod? So, ganun din. Kumbaga, proper posture lang din. And kailangan kasi sa mga ating senior citizen, na-check din ng inyong mga doktor, no, yung level ng kumbaga pagnipis ng buto o itinatawag natin na osteopenia or osteoporosis. Kasi ito po ay talagang common lalo na po sa mga may edad na mga kababaihan o yung mga senior citizen, no, na kababaihan. So sila po ay talagang prone na magkaroon ng pagsakit ng likod. Unang-una, gawa ng mga degenerative changes. Pangalawa, yung pagkakaroon ng pagkulaps o pagkaroon ng bali sa likod. Isa sa ang pinaka
karaniwang nagkakaroon ng fracture, no, pagka malutong na o kumbaga porotic na yung ating mga buto, yung ating likuran. So yung mga ibang senior citizen nga, hindi nila matandaan kung paano sila nagkaroon ng pali sa likod dahil wala silang history na napaupo sila o nalaglag. Minsan kasi kumbaga magkaroon lang ng konting tagtag, katulad halimbawa na nakasakay ka lang sa sasakyan at natagtag na daan sa hump or kaya sa isang lubak, pwedeng mag-collapse yung gulugod. So ganun yung nangyayari, no? Kaya nagkakaroon ng fracture sa likod yung ating mga senior citizen. So maganda rin na kumbaga nagkakaroon ng baseline na check ng inyong doktor kung gaano na ba yung degree, no, ng osteopenia or osteoporosis, no, sa inyong buto para makapagsimula po ng intervention o makapagbigay po ng gamot para sa osteoporosis sa inyong doktor at ma-prevent po yung tinatawag natin ng mga fragility fracture, no, para sa ating mga senior citizen. Ayan po, sa ating mga senior citizen na health checkers, no, magpa-check up, no, para tayo ay ma-advisean kung paano pa maiiwasan itong mga fragility fracture. Kasi may ginagawa kasing laboratory dyan. Kasi karaniwan makikita na sa sa X-ray yung kumbaga yung density. Makikita na medyo bawas na yung density ng mga buto, no, ng ating mga senior citizen. Pero meron pa tayong laboratory na may i-request, no, katulad ng bone density test, no, para mas ma-check ng mabuti kung gaano na ba kanipis yung ating buto. Makikita doon sa test na yan, no, para po malaman natin kung gaano na ba yung degree ng osteoporosis at may binibigay pong mga gamot, no, para po mapabagal yung pagprogreso, no, ng osteoporosis. Napaka-importante po talaga na magpatingin, no, sa ating mga espesyalista or sa ating mga doktor, no, lalong-lalo na kung kayo ay senior citizen na. Doc Ferdy, napakadami po naming natatanggap na tanong dito sa ating social media platforms kung saan daw po nila kayo pwedeng puntahan para po magpakonsulta. Pwede po sa Philippine Orthopedic Center, sa outpatient. Pwede din po sa Cardinal Santos. Ano na lang po nila, check na lang po nila dun sa kumbaga sa directory po doon, no, yung aking schedule. Okay po. Ayan. So para po isara ang ating pagkakwentuhan, Doc Ferdy, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga Pilipinong manggagawa para mapanatili ang kanilang health and wellness? Okay, so ang aking mensahe para sa ating mga Pilipinong manggagawa ay ingatan po ang inyong likod. So maganda po na kumbaga tumanda tayo na wala tayong masyadong problema sa ating likod para maiwasan po ang pananakit nito later on. So ano po ba ang pwede nating mga pamparaan para maiwasan po ang maagang pagkasira ng ating likod? So number 1, yung tamang ehersisyo o tamang nutrition, no, sa ating katawan. Nabanggitan natin kung ano yung mga pwede nyong gawing exercises. Hindi naman ito masyadong mahirap, no, na gawin. Kahit man lang 15 minutos hanggang 20 minutos sa isang araw ay pwede nyong gawin. Okay, so pangalawa, yung pong kumbaga pag-observe, no, ng tamang pamamaraan sa pagbubuhat o kaya ay tamang pagpostura, pagpwesto sa ating likod, kasi meron po siyang kumbaga yung neutral na pwesto, no, na walang masyadong
exertion o effort, no, dun sa mga muscles na nakapaligid sa ating likod. Okay, pangatlo ay kung meron po tayong nararamdaman sa ating likod na hindi ho pangkaraniwan, kumbaga nasabi natin yung mga red flag, maganda po na kumonsulta po kayo kaagad sa inyong mga doktor. Huwag po nating baliwalain ito at maiwasan natin ang mga komplikasyon, no? At mas maiwasan natin na mas lumala ang ating problema. So yun lang po ang masasabi ko sa ating mga health checkers, no? Ingatan mabuti ang inyong likod dahil ang problema lalo na sa yung tinatawag natin na lower back pain napaka-common o pangkaraniwang problema ng ating manggagawa. Maraming salamat po muli, Dr. Ferdinand R. Bernal. Maraming salamat din Teacher Ellie, no, sa pagkakataong ito na naimbitahan niyo ako sa inyong programa. Sana po ay bisitahin niyo po muli kami dito sa Health Check Plus. Anytime. Natapos na naman ang isang episode para sa ating Mayo series na focus ang kalusugan at mga health or medical issues ng nagpapagulong ng ating ekonomiya, ang mga manggagawa. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.